Mabilis ang mundo ng internet, kaya gano'n na lang din ang mga brands. Milyon-milyon ang content sa social media at para umangat, dapat ito'y nakakaaliw, nakakatawa o minsay nakakapukaw ng damdamin. Karamihan sa brands ay gumagamit ng marketing technique na trend jacking o kung saan nakikisabay sila sa usaping viral para makakuha ng visibility at mataas na engagement sa social media. Pero kailan nga ba nagiging exploitative ang pagsabay sa trending issues? Dito sa Pilipinas, hindi lang puro witty captions o funny memes ang dapat alalahanin dahil values are at stake, tulad ng hiya, pakikisama, delikadesa at dangal. Sinisiyasat namin ang trendjacking sa pamamagitan ng case study sa isang issue na gumawa ng napakalaking ingay kamakailan at nagbukas ng usapin tungkol sa tradisyonal na papel ng pamilya sa ating kultura, ang Carlos Yulo family controversy. Sa aming pagsusuri ng iba pang kaalaman para himayin ang trendjacking sa konteksto ng marketing sa Pilipinas, aming natuklasan na ang trendjacking ay madalas nakakabit sa chismis o ang pagmamarites. Paniliwanag din ng gossip economy kung saan ginagawang kalakal ng mga media producers ang personal trauma sa consumers para sa brand gain na lalo pang pinaigting ng moderno at social media-driven na marites culture. Sa digital na ebolusyon ng chismis, masasabing mapaglaro ang sitwasyon para sa mga brands lalo na't pwedeng mag-backfire ang engagement kapag bumangga sila sa values ng Pinoy gaya ng hiya at pakikisama. Inuusisa namin ang Carlos Yulo family controversy dahil isa itong decentralized na anyo ng chismis kung saan ang brands at anonymous user ng internet ay sabay-sabay na nakilahok at nakimalites sa problema at trauma ng pamilya at tunay na sinubok ang ethical limits ng marketing. Sa aming pananaliksik, kasalukuyan kaming nagsasagawa ng survey kung saan ibabahagi namin sa inyo ang aming preliminary findings. Nais din namin ipaalala na ito'y isang case study at maaring hindi maisalin ang mga pananaw sa iba pang konteksto. Ang aming study ay may 5 objectives. Una, ang intindihin ang perception ng audience at ng mga brands tungkol sa trendjacking. Pangalawa, siyasatin ang ethical boundaries ng trendjacking sa cultural landscape ng Pilipino. Pangatlo, i-analyze ang mga techniques ng iba't ibang brands na nakisabay sa Carlos Yulo family controversy. Pang-apat, punan ang literature gap ng trendjacking sa Pilipinas. Panglima, makapagbigay ng praktikal na pananaw sa paggamit ng mga sensitibong topics sa marketing. Para maintindihan ang ethics ng trendjacking, ginamit namin ang moral relativism at social judgment theory. Sa moral relativism, there's no single correct morality at nakadepende ito sa paningin ng tao o ng isang grupo. Sa social judgment theory, inaalam kung paano tayo humusga ng mensahe. Kapag may post, halimbawa ang trendjacking ad, ikinukumpara natin ito sa dati na nating paniniwala. Sa ilalim nito, may 3 latitude: acceptance, rejection, at non-commitment. Meron din itong ego involvement o kung gaano ka-personal ang issue. Halimbawa, kung mahalaga sa isang individual ang privacy ng pamilya, lumalaki ang kanilang rejection at lumiliit ang acceptance. Kung mababa, mas bukas sila sa iba pang pananaw. Sa madaling salita, ang values at involvement ang nagdidikta kung okay, hindi katanggap-tanggap, o balewala lang ang trendjacking post sa isang individual. Sa paggamit ng 2 teorya, ang moral relativism ang nagsasabi na relative ang ethics. Iba-iba ang batayan depende sa nakasanayang kultura. Ang social judgment theory naman ang nagpapaliwanag kung paano gumagana ang judgment sa bawat audience kapag may persuasive marketing message. Gamit ang framework na ito, sinusuri natin ang Carlos Yulo family controversy case sa pamamagitan ng brand message, trend, at audience belief na nakaangkla sa Filipino values ng hiya, pakikisama, paggalang, delikadesa, at ang marites culture. Bottom line, ethics are relative at may mekanismo kung paano hinuhusgahan ng tao ang mga mensahe.
kaya maaaring iba-iba ang reaksyon sa trendjacking. Pinili namin na explanatory sequential mix method sa aming pananaliksik. Kasalukuyan kami nagde-deploy ng online survey sa aming mga subjects upang malaman ang trends at patterns ng audience perception. Ang target population ay mga residente ng NCR. Susundan ito ng semi-structured interviews sa mga key informants na may insider perspective sa marketing at brand management. Ngayon, titingnan natin kung paano tumugon ang audience at anong mga pattern ang lumitaw. Paunang resulta pa lamang ito mula sa quantitative base at case-specific ang mga insight. Ayon sa datos, ang general perception sa trendjacking ay nuanced pero largely negative lalo na kung personal ang issue. 81.67% ang pamilyar sa trendjacking. 98.33 naman ay aware sa issue ng pamilya ni Carlos Yulo at 95% dito ay nalaman ito sa social media. Marami ring nakakita ng brand post na nag-trendjacking sa issue na ito. Para sa kanila, nakikita nila to as creative at clever. Pero hindi ito katanggap-tanggap kapag personal issues na ang usapan. 93.33% ang nagsasabing dapat maingat at may paggalang pa rin ang brands. Karamihan din sa kanila ay tutol sa idea na may karapatan ang brands para kumita sa kahit anong trending na topic. Malalim pa rin ang kapit ng Filipino values sa paghusga ng audience. 96.67% ang nagsabi na dapat pribado ang usaping pamilya at hindi dapat gawing pang-atensyon o profit. 92% ang naniniwala kapag ginamit ng brand ang personal na issue ng public figure na dadagdagan ang hiya at pagdurusa. 85% naman ang tingin na ang trendjacking ng personal issues ay kulang sa pakikisama o sumasablay sa social harmony para lang sa komersyo. Diretso ding sinabi ng mga respondents na ang Filipino values tulad ng hiya, respeto ay nakaka-impluwensya sa kanilang perception sa marketing ng brands. May direktang epekto sa brand trust at loyalty ang trendjacking. 90% ay nagsabing kapag nakiride ang brand sa kontrobersyal na usapan, bumababa ang tingin nila sa trustworthiness ng brand. Higit 70% ang apektado sa loyalty, 65% naman ang iniiwasan ng brands na ginagamit ang personal na trahedya sa marketing. Pero 80% naman ang nagsasabing pwede pa rin silang bumili ng mga brands sa ito kung kailangan, kahit hindi sang-ayon sa tactics. Batay sa paunang resulta, ito ang mga susunod na hakbang para mas mapalalim pa ang pag-aaral. Una, values action gap. Ayon sa nabanggit kanina, marami ang hindi sang-ayon sa trendjacking, pero bumibili pa rin ang mga consumers sa mga brands na nakikisawsaw kung kinakailangan. Ito ang values action gap. Kailangang aralin kung ano-ano pang practical at situational factors ang nag-iimpluwensya sa consumers maliban sa kanilang ethical considerations. Ikalawa, diverse cultural contexts. Limitado ang saklaw ng pag-aaral na ito sa Pilipinas. Kailangan pa ng pag-aaral sa iba pang regional at socio-economic nuances para makita kung paano nag-iiba ang perception ng tao sa trendjacking. Ikatlo, insider perspectives. Kasama sa second phase ng aming pag-aaral ang panayam sa mga brand managers. Kailangan pa ng research na may inside point of view para maintindihan ang kanilang motivations sa likod ng trendjacking. Sa gitna ng content economy, nakita natin na ang matinding banggaan ng care at capital. Sabi ng datos, pwedeng maging creative at matalino ang post. Pero kung pribadong buhay at pamilya ang puhunan, delikadesa ang tunay na kulang. Preliminary at nakapako pa sa isang case study ang pag-aaral na ito. Susunod pa ang aming qualitative phase. Ngunit ngayon pa lang, nilalatag na ng aming pananaliksik ang hamon para sa mas makataong marketing kung saan una ang dangal, bago ang viral.